February 18, 2023. Isang bus ride mula Maynila patungong Binyan, Laguna. Masaya pa si John Matthew sa lilig, isang 24 anyos na chemical engineering student mula sa Adamson University. Sa ilalim daw siya sa welcoming rites ng kanyang fraternity, ang Tau Gamma Phi. Pero pagkalipas ng ilang oras, nawala ang lahat ng komunikasyon. 10 araw ang lumipas sa isang masukal at mababaw na hukay sa Imus, Cavite. Isang sako ang natagpuan. Ang laman, isang malamig na bangkay na halos hindi na mapagkilanlan. Ang pag-asang makitang buhay si Matt na uwi sa isang malagim na kumpirmasyon. Ano ang nangyari sa loob ng welcoming rites na ito? Paano nauwi ang pagtanggap sa isang kapatid sa isang madugong paglibing sa kadiliman ng gabi? Ayon sa investigasyon, hindi ito aksidente. Si Matthew ay sumailalim sa matinding hazing. Sa autopsy report, lumabas ang nakakakilabot na katotohanan. Namatay si Salilig dahil sa severe blunt force trauma sa kanyang mga binti. Alam niyo ba kung gaano katindi ang sinapit niya? 70 na palo. 70 beses siyang hinampas ng paddle. Bukod sa paddle, pinatakan din daw ang biktima ng natunaw na kandila sa kanyang katawan. Ayon sa mga testigo, sa gitna ng initiation, nagsimula ng manghina si Matthew. Nasuka siya at dumaing ng sakit. Pero sa halip na dalhin sa ospital, itinuloy pa rin ang hazing. Nag-seizure di umano at namatay si Matthew sa loob ng sasakyan habang pabalik ng Parañaque. Sa halip na dalhin sa ospital, ang kanyang mga brad ay nagdesisyong itago ang krimen. Itinapon ang kanyang bangkay sa isang bakanting lote na tila ba isang basura na walang halaga. Dahil sa CCTV footage at sa konsensya ng ilang miyembro, unti-unting nabuo ang kwento. Ang sasakyang Ford Everest na ginamit sa paglipat ng bangkay, ang mga chat logs sa social media, lahat ito ay naging matibay na ebidensya. Lumabas sa investigasyon ang nakakasulasok na detalye. Habang naghihingalo si Matthew, may mga miyembro na nagmungkahi pang dalhin siya sa ospital, subalit nanaig ang takot. Mas pinili nilang protektahan ang kanilang fraternity kaysa sa buhay ng kanilang kapatid. Noong March 2023, isinampa ang mga kaso laban sa 7 pangunahing sospek sa ilalim ng Anti-Hazing Act of 2018. Ang batas na ito ay malinaw. Kahit ang pagdalo lang sa hazing, kung may namatay ay sapat na para sa parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Ang hatol, noong nakaraang taon lamang, nagkaroon ng mabilis na usad ang kaso. Bagamat patuloy ang paglilitis sa iba pang sangkot, ang mga pangunahing akusado ay nanatili sa likod ng rehas habang kinakaharap ang parusang reklusyon perpetua. Hindi lang ito tagumpay ng pamilya sa lilig, ito ay mensahe sa lahat ng mga fraternity. Ang brotherhood na nabuo sa karahasan ay hindi tunay na kapatiran. Ito ay krimen. Ang bawat hampas ng paddle ay hampas din sa kinabukasan ng mga kabataang may pangarap. Si John Matthew sa lilig ay hindi lang isang pangalan sa balita. Siya ay anak, kapatid, at kaibigan. Ang kanyang pangarap na maging chemical engineer ay nabaon kasama niya sa hukay sa Cavite. Hanggang kailan tayo papayag na ang tradisyon ay higit pa sa halaga ng buhay? Hanggang kailan magsisilbing rite of passage ang sakit at trauma? Ang tunay na kapatiran ay nag-aalaga, hindi nananakit. Ang tunay na kapatid ay handang itakwil ang maling sistema para iligtas ang iyong buhay. Sa susunod na may mag-imbita sa inyo sa isang secret initiation, alalahanin ninyo si Matthew. Alalahanin ninyo ang sako sa Imus, Cavite. Dahil ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa korte, kundi sa ating desisyon na itigil na ang kultura ng karahasan.